Ayan, follow up natin ito. Follow up daw talaga as in naman ano. Maraming salamat sa lahat ng mga nakaka-appreciate dito sa atin sa Unbearable Channel. Follow up nga natin ito kasi di ba nung unang nilabas yung sa Big 4, the sex scandal. Ngayon, Big 7 na raw. Tapos may latest na dadagdag, nakita ko na naman sa Alter World. Yung ating anak-anakan na si Kobe Paras, meron din daw. Kakaloko yun, no? Na kayo masasabi ng ating kumpare dyan. Pero alam naman natin as we have, explained or na-discuss natin nung nakaraan, ang talagang sa isang tao, mapababae man, mapalalaki, normal naman talaga yung mga ganong mga tagpo, mga eksena. Pag meron kang karelasyon, meron kang sa panahon ngayon, di ba, yung sex malaking bahagi ng samahan ng nagmamahalan, di ba? Kay babae yan, kay lalaki yan, kay tomboy yan, kay bading yan, di ba doon? Business. Kasama na rin yan, nahahaluan ng business, nahahaluan ng iba pang pleasure kasi yung iba, sinasamahan ng mga substances like alak, drugs, etc. Pero, ibang usapan kasi, kapag, nakita mo may nag-haji, ibang usapan kasi pag, alam mo yon na nire-record, di ba? Maraming beses na may mga nagmahalan na although yung iba kasal pa nga, di ba? Na yung act nilang ganun, ginagawa, nire-record nila, tapos pag nag-away na, naghiwalay na, nire-review na, pinagkakaperahan, hindi natin alam kung pinagkakaperahan talaga or dahil lang sa emosyon, ilalabas para mapahiya yung isang pari, mga ganun. At sa lahat ng sektor, meron yan. Di ba naalala mo pa nga si Jim Paredes? Marami, ayoko na mabanggit ng mga names. May pare, may politiko, may di ba? But anyway, Doktor. going back, ha? Doktor. Doktor, oo, nakita ko rin yung isang doktor na nagba-viral sa yung gwapo pa naman yung doktor, medyo chubby-chubby siya. Sa mga nakakakita niyan, alam nila sinasabi ko kasi nung doktor yon. Anyway, dahil sabi nga nung first discussion natin sa Big 4, ang naunang nagsalita is si Aaron Villaflor na sabi nga niya is parang politically motivated dahil parang mga eksena. At ako ang napanood ko talaga yung eksena na dalawa yung ka-eksena niya. Hindi, although yung isang babae talaga doon, yun yung babae. Alam mo, sasabunutan ko tong girl na to. Charot! Kasi talagang kikita mo yung mga eksena nila ni Hil Cuerva. Tapos may mga pa-emote-emote pa siya doon na hindi daw, parang ang liit-liit daw ng bibig niya or something na hindi daw kasya. May mga ganon! May mga katuwa pa sila. Tapos si Hil very sweet, ha? Kaya nagbigay na rin siya ng kanyang official statement. Oo. Sinasabi niya na yung naturang pinag-uusapan at viral video ay na-record nang wala siyang kinalaman o pahintulot. Ganun ang naging tono ng kanyang official statement. Para bang talagang hindi niya dinideny at all. At talagang parang hindi man siya direct confirmation, but it was really a confirmation na meron talaga at siya talaga yun. Pero bakit parang may diba? tumitingin sila sa camera? Walang tumitingin. Hindi, napapatingin lang pero hindi nila alam kung nasaan yung camera, especially si kasi syempre nasa kwarto nakatago somewhere. Di syempre parang dito sa kwarto ko lumilingon-lingon ka pero hindi ibig sabihin tumitingin ka direkta sa camera. At grabe talaga, ang ganda ng puwet ni ni Hil nung tumayo. Basta nag-uusap sila doon. At sa nabase nga sa naging paliwanag niya, eto sabi niya doon sa kanyang official statement, the video being shared online was recorded without my knowledge or consent during a private moment. The use of a hidden camera and the distribution of that recording are serious violations of my privacy and constitute a crime. Yan. So talagang parang inamin nga na siya ngayon at meron nga talagang video, di ba? At medyo natagalan lang. It took him, siguro may mga consultations siyang ginawa, may mga pamilya siyang kinausap, and hinangaan naman siya doon kasi hindi naman natin sa kinukumpara kay Aaron dahil si Aaron ang una at saka si Ron Angeles dahil si Ron napakasimple lang sabi relax lang kayo dyan. Relax lang kayo dyan. Either wala ring confirmation, wala ring denial, pero parang di ba? Na parang sige nga, relax lang kayo dyan kung meron
Pero grabe, nakita mo rin yung kay Ron, di ba? Itong babae na to, gusto kong sabunutan talaga to. Paano niya magkakaiba? Pero yung room, kataka-taka kasi parang yung kwartong ginamit nila, iisa eh. Parang ano nung girl, tapos Parang isa lang bedsheet. isa lang yung bedsheet, simple lang yung kama, simple lang yung, di ba? Hindi siya yung masasabi mong high-end na, kunwari sa isang hotel or motel. Ewan ko, but anyway, hay nako, sabi nga natin, sino ba naman tayo para mag-judge? But yun na nga, ibang usapan yung ni-record at dinistribute for public consumption. Kasi ang publiko can only take much. Can only, maintindihan nila yung mga bagay-bagay. And aside from Hill Cuerva, eto na nga, dahil alam naman natin na pinagtanggol din siya nung kanyang dating karelasyon na si Lexie Gonzalez. In fact, isa si Lexie sa mga talagang sumasagot sa mga basher. At may sinagot nga siya kasi parang sinasabi na ang swerte mo naman, buti na lang nakawala ka na sa ganyang relasyon, pero parang malas ka rin kasi parang pinakawalan mong dakilang Junjun, may mga ganon na hindi naman yun ang tinitingnan ni Lexie, kundi yung sabi nga yung siguro masakit din naman sa kanya yung nangyari dun sa jowa niya, ganyan. Pero ang dami nga nagtataka na since last year or late last year, halos i-announce na nila na mauuwi sa kasalan supposedly ang kanilang relationship, di ba? Pero hindi natin alam kung ano mga nangyari, bigla silang naghiwalay, and ang alam natin, hiwalay na talaga sila. At dahil pinag-uusapan nila yung karelasyon, this time naman ang huling nagsasalita is itong si Nico Natividad. Hindi ko pa napapanood yung panayam niya kay katotong Mama Ogie Diaz. Pero parang may nabasa akong portion doon na yung kanyang 10-year-old son. Again, papasintabi mention ka lang kasi hindi naman sa atin nagsimula ito, kundi doon sa panayam ni Mama Ogie. Parang nabasa ko doon yung isang 10-year-old son niya. Parang minessage siya na parang wala namang ginawang mali sa'yo si Mami, pero bakit ganun ang ginawa mo, Daddy? Sana mapatawad ka ni Lord, or something to that effect, or words to that effect na text message nung anak niya. Na naiyak nga siya and everything, humingi siya ng patawad. Tapos pinatawad naman siya ng kanyang asawa. And parang sinasabi po ng asawa niya, naglabas siya ng statement na hindi siya hihiwalayan dahil siya na lang yung isa siguro sa mga tao daw na higit na makakaunawa sa nangyari sa asawa niya, and so on and so forth. But ang istorya lang na natin dito is inamin ni Nico na nagkasala siya, nagkamali siya. Yun nga lang, kasi di ba kinikwento nga natin na sila ba'y nabayaran or binayaran para gawin yon? Kasi ngayon, obviously, lumalabas na pinagkakakitaan nga ito kasi ang ganyang mga bagay talaga, mga private moments na ganyan, na once nilabas mo yan sa mga porn sites. Ngayon kasi, ang dami nakalat na sa mga porn sites. Hindi na yan, bayad yan eh. Either nung may nag-shoot, kung sino man yung nagtago ng camera or what. Tapos, to the delight daw talaga ng mga nakakapanood at yung mahihilig sa mga ganon. Kasi, hindi na yun mabubura. Naalala ko nga yung kwento kay Dr. Hayden ko, 'di ba, tsaka itong asawa ngayon ni Richard po na si Maricar Reyes. 'Di ba, for the rest of their lives magiging part na yun, kahit sabi mo pakakalimutan, but from time to time nandoon na yan, may mga nakapag-save na ng mga videos na yan and everything. So magiging tatak mo na yan eh. So yun ang pagdadaanan din nitong apat or kung sino pa mang may model. Kasi 'di ba sabi ko last time, meron pang yung si Sam Adjani ba yon, yung naging Mr. World Philippines 2015 or 2016 na grabe din, napanood din namin. Sabi ko nga kanina, may mga ibang models pa na di umano'y naka-eksena nitong girl na to, plus ang latest na sinasabi, meron din, pero hindi natin alam kasi hindi pa natin napapanood. Di umano itong si Kobe para sa mga listahan nga ng mga LGBTQ vading na kafatid natin diyan. Abay nagna-number 1 ngayon in terms of kanilang mga junjun. Number 1 si Kobe, number 2 si Sam, number 3 si Hill Cuerva, number 4 si, may mga ganun na silang ranking. But hindi naman natin minamasama yan kasi talaga namang nakikita eh. Talaga namang napapanood, pero parang ikwento, ipalaganap at
especially yung mga ganong videos, parang doon nagkakaroon ng problema. Pero tayo, tinatalakay natin, hindi para pagtawanan sila or para alipusain, kundi para magbigay din ng lesson sa mga nakakanood sa atin at nakakaunawa na kailangan binabalanse natin kasi hindi naman talaga dadami ang mga tao kung wala mga ganyan at pangangailangan ng tao yan. Yun nga lang, ginagawa yan sa pribadong kwarto, sa pribadong lugar at ng mga taong nagkakaintindihan ang kanilang mga emosyon at physical na, alam mo yon, urges, desire. Sabi nga nung isang congressman na Junga. Pag-uusapan natin yun kasi may statement na dun ang Viva at si sa susunod na episode. But anyway, yun na. So finally, may apat na si Aaron, sinabi niya na mga snippets or mga reels galing sa kanyang ginawang mga eksena sa VMX or sa Viva Max dati. And then itong Seal Cuerva, ang linaw-linaw ng kanyang statement na sinasabi natin na yes, may pag-amin, kaya lang sabi nga niya may mga dapat harapin ang mga nagpakalat nung kung sakasakaling mahuhuli. And then si Nico Natividad, yun na sa panayam nga, although hindi buong panayam ay nabasa ko, pero yun ang naging epekto sa kanya at sinusuportahan pa rin siya ng kanyang asawa at ng kanyang anak. And then ito na ngang sino pa yun? Si Ron Angeles na napakasimple lang. Relax lang tayong lahat. Kaya ganun din, yun na sasabihin natin, relax lang po tayong lahat at huwag masyadong nagpapa-apekto sa mga ganyang bagay-bagay. At kung makakatulong o makakasama, nasa mga katawan na po yan. But still, isa kami ang Unbettable Channel sa nagsasabing, kung may mga ganyang pribado, kaya nga pribado, sabi, pribado na lang, panatilihing pribado. Ako ang inyong lingkod, hindi pribado. Ang Bet Nabos po, nagpapasalamat dito sa Unbettable Channel. Hindi lang basta trending lang.